tawag sa amin ay guardians, mamamayang maghinoo. Makapag-good report sa mga citizens na gaya po dati, number 1. Tapos number 2, magkaroon po ulit ng konting kabuhayan ang ating mga members. Tapos number 3, may isagawa po natin ulit yung vision at mission ng buong brotherhood natin, which is yung makatulong ako sa ating kapwa-tao. So objective po natin dito, hindi naman po porket Operation Good Morning Aguila ay sabihin na pang QRT lang siya o pang Quick Reaction Team. Dito na rin po papasok din ba iba't iba nating community service. So kumbaga ngayon, mas consolidated lang po siya. Kumbaga mas may sistema na po tayo kapag nagkaroon tayo ng mga community service programs. Diba? Pero ang pinaka-primary operation po ng Good Morning Aguila is yung rapid response team, which is yung para naging quick reaction team din po ng BIAN. Kung saan tutulong po tayo sa City Marshal, sa PNP, sa CDRO, tuwing merong mga pangangailangan ng ating kapwa Pilipino dito po sa BIAN. Okay. Tapos number 2, ayan, kasama na rin po yan, emergency aid distribution. Papasok po tayo ngayon sa mga pag-distribute ng mga relief, ng mga untit pagkain, kalamitan, tuwing merong bagyo, tuwing merong paglilitas. So tayo po ulit ay mamumuna dyan. Ang gusto po ni Sherman. Yun po ang gusto niya ulit na mangyari. Gaya daw po dati, pangunahan po ulit natin ngayon yung pagtulong po sa ating mga kapwa. Kasama na rin po dyan number 3, yung evacuation assistance. Kagaya nga po ang sabi ko, kapag may emergency, tayo po ang primary na tutulong, papasok. Diba? Tayo po muna mamumuna o kita ng mga tao na tumutulong sa ating kapwa. Tapos number 4, kasama na rin po dyan sa volunteer program is yung libreng pa-training sa ating mga members sa libreng pa-certification. Ano po yung mga certification na hindi po natin sa mga members na sasali po dito sa volunteer task force na to. Ang pinaka-certification po nila dyan is yung emergency life support, basic life support, and basic public safety seminar, kasama na rin po yan. Pero tatlong certification po dapat yan may tuturo. Hindi para po sa mga volunteers o mga members natin na mga papasok po sa program na ito, sa operation na ito. Okay? So yan, community service integration, feeding programs. So kumbaga, simula po this August, pag nag-launching po tayo, dyan po magsisimula yung sunod-sunod na community service program natin. Hindi lang po siya magiging primary na para, Operation Aguila, pang QRT lang po. Hindi po. Itong Operation Good Morning Aguila, ito rin po, nandito na rin po yung nasa loob na po nito, yung mga pag-uusapan nyo pa o gagawin pa po natin sistema para sa mga community service programs natin. Kagaya po ng feeding program, kagaya ng mga seminar, libreng patuli, libreng blood test, libreng check-up, kasama na po dyan lahat. Pero ang pinaka-primary tawag po natin ngayon for the scope ng 1 year, simula po August this year, hanggang next year August, Operation Good Morning Aguila. So yan po yung gusto ni Sherman. Yeah. Kasama rin po yan, health and wellness campaign. Okay. Kasama na po yung sabi ko na libreng pa-check-up, libreng patuli. Okay. Yeah. Pero ang pinaka-primary po talaga ng objective ng QRT po na ito, ng Operation Good Morning Aguila, is yung emergency quick reaction team po talaga. Okay. Pero kumbaga, sana po ito din po ako. So kumbaga, para po mas maintindihan natin, Operation Good Morning Aguila, nasa taas, emergency quick reaction team. Pero sa baba, na mga layunin pa po natin, ay kasama na po dyan yung mga community service program. Na kasama na po dyan yung medical care, seminars, iba-iba. Kasama na po dyan, check-up, libreng check-up, libreng dental. Pero kung baga, pinagkaiba na po ngayon, ang gusto po kasi ni Chairman ngayon, magkaisa po lahat ng sub-chapters, pati po mga chapter. Kung baga, hindi lang po na, chapter namin, ito yung mga ginagawa namin ngayon. Hindi. Ang gusto po sana ni Chairman is, for example, dalawang chapter, sub-chapter, magkasama sa isang program. Sunod naman na buwan, magkasama ulit sa isang program yung magkaibang chapter naman. So kung baga, kahit pa paano, mas nagkakilanlan po tayo, at the same time, nakakatulong po tayo sa ating kapwa Pilipino. So yun po yung pinaka-primary objective. Ayan. So ito po yung isa sana sa mga hindi naman po mandatory pero gusto po sana natin ipatupad
No? Na hopefully per sub-chapter, magkakaroon po tayo ng per chapter. Kayo na po bahala mamili, no? Ng per sub-chapter, meron po may isang bahay, may isang maliit na garahe, kung saan doon po nyo ilalagay yung tarpaulin na parang substation. Kasi ang headquarters po sana natin is doon po sa may malapit sa may village. Doon po yung primary main headquarters ng task force. Ngayon per sub-chapter po sana, para mas kita daw po tayo bawat barangay. Yan. So ang goal po sana natin ay yung launching po nito ay sa August. Now either August 30 po, Saturday, or September 1, Sunday. Para meron po tayo isang buwan ng higit na preparation. Now imagine na lang daw po natin na yung buong, kasi ang launching daw po sa natin ng Ever nito is doon po sa Phase 3 basketball court. Tapos lahat na po na members, i-require natin ang dapat pumunta. Kasi mag-imbita rin po tayo ng ating mga, alam niyo natin, ng ating mga bagong tatakbo, diba? Tatakbo ngayong election, para makita ko nila kung gaano tayo kalakas, coordinated kagaya natin. So yun po ang pinakaplano. Yan. So ang medyo po doon po sa Phase 3, Santo Tomas, Cavalry Court. Yan. Tapos of course, para daw po coordinated tayo sa lahat, i-invite po natin sila Mayor, Vice Mayor, Chief PNP ng Binyan, Chief BGLP, tsaka Chief ng BNP, para coordinated po tayo sa lahat. So pag-uusapan na lang din po natin pagtapos na po itong mga mixing presentation na to, para makuha din po namin mga opinion o kahit pa paano yung mga recommendation na rin para may isagawa po natin itong operasyon. Yeah. So kumaga, ayan po yung basic framework lang para na makita lang po natin yung sistema na hindi po tayo basta-basta na nagtatayo. Diba? So kung yung City Marshal, nandiyan pa rin po, ang Agila nasa babagan. Auxiliary po tayo ng City Marshal. Okay? Tapos, yan na po yung bawat barangay, nandiyan po yung mga sub-chapter natin, dapat po meron yung sinasabi natin na parang substation, parang station, at kung saan nakikita po yung presence nyo, yung presensya nyo. Diba? Ayan. Tapos, ang line of communication, kami na po bahala sa mga radyo para magkarinigan po tayo parati. Pati po sa cellphone, pati po sa base, kami na po bahala dyan. Tapos, means of probing naman po kayo, as of now, Pauler, tama po, nag-order na po tayo ng dalawang motor para sa gagamitin dito. Dalawang 150 para ito pong gagamitin natin na pag-robing, pag-ikot-ikot, pag-responde, pag may emergency, kailangan ng life support, kailangan ng basic first aid, nandiyan po tayo agad. Diba? So, on the way na rin po yan. Tapos meron din po tayo isang pick-up na lalagyan din po natin ng tatak ng guidance na kung saan din po nakalagay yung operation control natin. Yan. So, ito po, mamaya pag-usapan na lang po natin, kasi hindi na po natin ito nilagay sa PowerPoint, kung paano po yung making sistema. Na paano po ilang member, ilang beses pa sa isang buwan, tuwing kailan ba ang training, tuwing kailan ba ang sino ba ang training. So, actual na lang po nito, para kahit pa paano mas okay po tayo. Ayan. Ito na po pala yung sa list of volunteers, no? So, ito po, imagine nyo na lang po sa dami ng members natin dito sa Binyan. Let's say we have 1,000 members. Example lang po, no? 1,000 members sa 1,000 members. Kung sa 1,000 po na members, meron isang member na 3 beses pa po mag-duty na 8 oras sa isang buwan. Malaking bagay na po yun. Yun na po yung maybe parang, yun na po yung maybe community service o parang volunteer work ng members natin. So para hindi daw po muna masyado rin natutulog yung iba nating members, kundi para lahat na po talaga mag-active ulit. Kaya require po natin yung mga members natin, na lahat mag-volunteer o pumasok po sa task force na ito. Para lahat po may gagawin at saka may isang katuparan po ulit yung vision at mission ng One Girl Canada. Yeah. So, every chapter po, no, per barangay, may hindi po tayo magiging parang team leader din po doon. So, kumbaga, magkakaroon din po tayo ng systematic organization na chart po yan, at kung saan nakastate po kung sino yung making chief, sino po yung making deputy, sino po yung making narito, sino po yung making deputy team leader ng bawat barangay. Para kumbaga consolidated po lahat ng report kung kaya pa rin po ng dati. Pero yan po kasi may training na. So, may training na po tayo yan. Para mas alam po natin kung ano yung gagawin. Yan. So, yun lang naman po.
Sabi ko nga po, mabilis lang yung overall presentation, pero when it comes po siyempre sa recommendations ko sa mga kailangan po natin pag-usapan, ang matalakay ngayon, para if ever, kung meron po tayo mas magandang recommendation, yun po ang i-implement natin. So, yun lang naman po for my presentation. Meron po ba kayong mga katanungan? Okay. Ano nito, sa bawat chapter, ilang personnel nila ang dapat duty. Tatlo lang sa headquarters. Tatlo. Pero yung tatlo ngayon, rotation lagi. Halimbawa, Monday, Abagat, tapos sa Tuesday, ano naman, San Antonio, itong Bagwiswan. Ganun ba gagawin natin? O lahat ng chapter may tagatlo? Kaya po tatlo ang ano natin, tatlo po ang tawag dito, ang members na required na mag-volunteer for example, per week. For example, sub-chapter po namin, magtatalaga po kami ng tatlo po na members. Yung isa pong member, naka-duty po yan siya ng 8 oras doon sa substation nila. Yung dalawa naman po na member sa mismo headquarters. Ganun po ang mangyayari. So, kung 24 po na sub-chapter, meron po tayong tigta-tatlo. So, kung per day o per week, tatlong beses po sila lang mag-duty. Tapos after po, sa sunod na buwan na ulit, o after 2 months na ulit. So, pag-uusapan nyo na lang po internal yun sa bawat sub-chapter. Kung sino po yung balak nyo na, for example, o ikaw, 1, 2, 3, kaya nyo ba ng ganitong araw, this week? Ito kayo duty. So, 8 oras lang naman po ang duty yan. Para, kung kailan lang po yung free time ng mga members po natin. Para hindi po tayo yung problema habang naka-duty. Kasi siyempre kapag naka-duty po tayo, ang emergency hindi po naman natin alam kung anong oras siya tatawag. So at least ready po tayo, tsaka malinaw ang ating pag-iisip. So gano'n po yung mangyayari. So, kung parang pwedeng Aris, di ba, 24 barangays tayo, baka pwedeng sa kada 3 barangay, isang hub lang natin, kumbaga sa isang quarters lang, sasakupin niya 3 barangay. Sasakupin niya yung tatlong magkakalapit na barangay. Para kung ano lang, 3, 6, 9, kung ano lang is magiging 8 lang. Diba? Magiging 8. Kasi kung isa-isay natin yan, ang mangyayari dyan, isa lang per barangay ang mangyayari. Kung sasakupin ay 3 barangay sa 3 ay sa ilang sub-chapters, mas marami. Ganun, ang magiging lang natin is 8 stations. Pero ang magiging tao niya is hindi lang isa, dadami. Pero pagka dalawa lang, 3, hindi mo maano ang traffic. Tsaka ang lang doon, lalaki ang sakop lang niya. Magiging 3 barangay. Kaya lang nakalapit lang naman. Pero at least makakapagtulong-tulong sila. Tsaka mas makakapag-coordinate Oo, sila makamaan. Ang dapat na natin doon is yung radyo. Yan ang pinaka-importante. Radyo talaga. Radyo lang. Bibigyan ng radyo kada station. May radyo. At magkakaroon tayo, sabi mo, ng sariling base, sariling frequency. So, 3 chapter sa 3 barangay. O 3 chapter sa isang barangay. Ganun din, 3 chapter sa isang base na ang sasakupin niya is 3 barangay. Para mas marami ang tao. Mas maganda pa nga kung nasa gitna ng 3 barangay, nasa gitna yung base natin. Di ba? Yung magkakalapit na barangay, yun, 3, apat-apat. So, ang na-resume natin po na dito. Lahat po ba tayo sa ngayon? Okay po ba tayo dito? Bale, 3 chapter sa isang base, tapos 3 barangay na po kasama niya. Para kayo paano, kung sino po yung magkakalapit na sub-chapter, kayo po yung magkakatulungan, mas magkakatulungan rin. Tatakbo. Alam niya kasi parang So, okay po tayo dito? Okay po ba tayo? Naka-umpisa na rin po
yung miyembro nyo ilalagay doon sa ilan yun? 5? Sa isang ano? Yung magbo-volunteer sa headquarters sa barangay. 3. Mag-appoint na po kayo kung sino. Huwag po kayong pipili nung medyo may edad na. Ang pipiliin nyo po yung medyo bata. Hindi, kasi kahit may edad, kung may kapasidad siya na mag-response, pwede. Okay, sige. Pwede yun. Diba? Kasi kung kabataan na, kung aangaan mo na naman, hindi kayo magkakawin. Kasi yung isang chapter natin, well-trained sila, ang chapter ni Press Otep, kasi sa PNP. Nakapang sila. PNP. So, ang problema na natin is yung radyo, yung communication, tapos yung base, kung saan kaya dapat nga i-grouping na natin. I-grouping na natin para kung sino yung magkakasama, tsaka kung saan yung magiging base. Kasi ang dyan, kakausapin ng barangay. Diba? Tapos, kung papayag ng barangay, lalagyan natin ito ng Good Morning Aguila sa base. Lalagay natin doon. Doon mag-base kayo. Yung official correspondence, halimbawa, formal letter, signed by chairman, sa yung mayor, vice mayor, ano official, pagdating natin sa mga barangay, nakasulat, kung yung task na gagawin natin. Para pagdating natin, ito gagawin natin kasi may sense mayor. Parang officialize lang natin kasi pag tayo lang mismo lalapit doon, halimbawa, hindi naman kasi lahat sa atin, gusto sa atin. Kumbaga yung good communication, diba? Ang plano ko sana dyan, kaya na yung plano sa ng German is, yung sa mismo launching day po, sa pag-launch po ng operation, nandito po dapat lahat ng ganda. Kasi lahat po ng mga kaliyan natin para po tayo na. Kasama na po na sila mayor guys. Doon na rin po natin i-grant opportunity na tsaka papirmahan po natin sa kanila. Yun po ang gagawin natin. Imagine kita na po yung buong Adelina na yan po nung nagagad. Sinong hindi pupunta doon ka na politiko? Nakikita kung gano'ng kalakas yung wonder natin ito sa binyag. So yung po ipapakita natin sa kanila muna, number 1 is yung strength. Pero ngayon naman po, nakapag-info naman ako kami yan. May info naman ako sila. So, ang gusto lang po ni Chairman talaga is makapag-lunch tayo, puntahin natin sila dito, makita natin yung gano'n tayo kalakas sa kanila, saka natin papirma. Diba? Kasi dyan na rin po yung panahon para makapag-hindi po tayo konting tulong din para sa ating gagawin operation. Diba? Konting logistics, pagkain, tubig, gasolina, ikaw, konting pambili ng tarpaulin. Saka isa pa po, no? Ito po yung internal na lang po sana natin dito, no? Sa Operation Good Morning Aguila. Ang isa pa po kasi na maganda rin po dito, kung bakit po natin inikita ng mga politiko. Kasi itong Operation Good Morning Aguila, nakalagay po sa ating mga t-shirt na uniform na gagawin dito, Good Morning Aguila, pero nakalagay din po mga pangalan natin. So at the same time, publicity na po nila yun, di ba? Kita-kita po nila kung gano'n tayo kalakas, at kita-kita po natin na dala natin sila. Diba? So at the same time, so talagang sigurado po tayo na pag pumunta sila dito, na sila wow na lang. Na wow, ganito pala talaga kalaki ang banggana ng binyan. Ganito pala gaano ka-coordinated, gaano sila kaganda, na gaano kaganda yung sistema nila, gaano kaganda yung samahan nila bilang isang organization. Diba? So yun po yung dapat natin ipakita sa kanila. Pero rest assured na ngayon naman po, mag-info naman ako sila, no? Nakapag-contact naman ako kami ng meeting sa kanila, hindi sila Vice Mayor. So may comment ka lang po na yung kay Mayor, pero incorporated. Pero rest assured, napag pumunta po yun dito, sakot po yun natin sila. At masusuportahan po tayo dyan. Kasi ito magiging volunteer task force na po ito eh. No? Pero sinisigurado lang po natin na hopefully, makita nila kung gano'n tayo kalakas. Pagdating ng araw, nabigyan din po tayo ng sarili natin task force. Kagaya na sa kumata. So yun ang final objective. So yun po yung Okay na yun.
So, sino ang ano? Siguro, Ano po? Gaya nung sinabi ni engineer, maganda po yung plano natin. So i-prepare na po natin yung ating mga bylaws, document. Kailangan kasi po natin ng accredited Yes. doon sa PNP at sa CSO. Yun po yung panlaban natin eh. Marami po mga NGO na inggit sa atin. At meron din tayong kapatid na nasa posisyon ngayon na inggit din sa atin. Na dinadown tayo, ayoko na i-mention. So ang kailangan talaga natin is yung papel na accredited tayo ng City Hall. Ngayon ang sinasabi ni engineer na i-attach natin sa mga base natin. At yung mga member, officer, bibigyan natin ng kopya, ilalagay sa wallet. Ipapakita. Oo. Yun lang. Opo. Ito, tama naman po yun. Kaya magkakaroon din po tayo. Sisiguraduhin po natin na meron. meron naman tayong ano, yung mga certificate na isa tayo sa NGO sa Binyan. Opo. Meron tayo. May certificate tayo kaya wala kayong problema yung pagdating doon. Yun lang ugnayan ng city government tsaka ng GBHF Paiwan Ganap regarding dyan sa gagawin nating Good Morning Agila. Kailangan talaga malaman ng city government din, katulad nila mayor at yung kanyang grupo, kung ano yung plano natin na aprobado nila. Para just in case na katulad sa ibang barangay, na yung iba naman hindi atin. Hindi ko na sabihin kung sino, kaya lang, may pakikita tayo kung sakaling sitahin tayo. Oo. Yun ang kailangan, yun ang sinasabi ni engineer at ni Press Sumiling. Yun, siguro ngayon, ang gagawin na lang, magtulong-tulong na lang siguro yung iba, si Press Sumiling, si Press Arkin, or si engineer, para bumuo na ng groupings. Yung, ilan ba? 8, ano? Oh, yun. Substation ng Paiwan. Yung mga magkakaligid. Oh, yung mga magkakadikit sa barangay. Oh. Doon ilalagay naman yung 24 na sub-chapters. Post namin sa GC. Ha? Post ko namin sa GC yung class name para mas makita namin. Oh, ipopost nyo na lang. I-post nyo na lang sa ano. Oh, tapos ang assignment naman ng bawat sub-chapters is yung i-submit nyo kung sino yung tatlong ano nyo, isasama nyo nun sa training ba? Magsa-training na yun. So, tatlo kada chapter. Pero ito kasi monthly po ang tingin natin, once or twice a month lang siya. So dapat sa isang linggo, dapat meron po talaga pupunta natin siguro 10 o 15 members per chapter. Para anytime man po na ilagay natin sila sa isang buwan na mag-duty, kahit pa paano, hindi pa tayo pwede alas kung dagdag na kahit man lang isa para once na may maano tayo, mayroon kagad kapalit. May iba tatlo, bawat isang, baka pwede magdagdag pa tayo isa para apat. Ano pa yan kayo? Apat. Sino ba kayo? Apat? Mag-undergo po yun ng training. Yung apat ko yan, kasi di ba mag-duty yan. Yung kinabayan mo mag-stay na mag-duty dahil mo yung operation or you need pa mga members na makapag-training para pag hindi available yung kaka-assign that day, para yung sinasabi na nila ni Aris, may mapapunta tayo na pang-face doon sa Kaya ginawa natin Apat. Tapos ito po pala ng apat ito, no? Ilan po ang sub-chapter natin ngayon po sa? 24. Imagine nyo na lang po sa apat na members ko. Times 24. Meron po tayong 96 members na dapat uwi per week. Kasama na po dun yung sa respective substation. So, hati-hati na lang po natin yun. Hindi po ito apat na members per day, ha? So, wala po yun. Ano lang po tayo? 4 members sa isang week. Tapos next week na lang po, ibang sub-chapters naman. So, meron pong gagawin natin. Ganun ang gagawin na lang natin. So, ang ano niyan, sa apat na yun, magtatalaga na rin kayo kung sino yung sa headquarters at kung sino yung duty sa yun. Pero yung apat na yan, mag-undergo yan ng training. Sa training po, may pagkain na tayo dyan.
Tama ba, Riz? Kasama na ako. May pagkain na. I-announce natin kasi wala dito si Founder Sarte. Si Founder Sarte po ang training officer natin. Ako ba po magsisimula ng operasyon? Magsisimula ng operasyon. Paano maglalagay doon sa apat na doon sa base? Mag-duty. Anong gagawin? Compensate ba? Paano gagawin sa responde? Kasi natin po, nakita ko nga, may motor, alatid ko doon na gagawin nila. Ako ba po pagkain nila o mga Kasama natin yung pagkain sa mismong mga substation pati mo sa Yung magluluto Kasi nga, syempre, kailangan din natin kasi propose sa mga tao natin na hindi sila mag-grow. Dahil ang isang group na nag-aanan talaga, nag-respect, dahil laging may responding sila, mag-grow yun, di ba? Maaano nasabihin po sa kanya siya, gusto ko, may balik na po yung dating samahan nyo. Gusto nyo daw po na first station o kahit na po sa headquarters, kailangan na po magluto ang mga chapter para ano lang na po. Kasi din tayo paano ako nakasama. Para masigla sila. Sa ngayon po, dalawa pa lang yung motorsiklo na inano namin. Pero sa susunod po, baka magawa na ng parang alis, maging lahat na ng station sa barangay, mabigyan ng tag-iisa. So kung 8 yan, pang-siyam itong ano natin, kulang pa ng 8 units pa. Kahit tag-iisa lang, para pag-responde lang kung sakaling ano. Tsaka mas kita mo ang potensya natin ngayon sa paggamit ng mga nakita ka. So, as long as siguro, counter kung dapat meeting pa tayo sa susunod na isa pa, para na mo mas ma-discuss na po natin yung sistema na talaga, tapos yung mga clustering na sa request. Para after naman po nun, may schedule na rin po natin talaga yung atas nila naman sa mismo launching date. Launching date, tsaka yung atas, yung schedule po natin ano counter, yung activities. Kasi meron nga kaming pinapag-usapan ng last meeting na meron kaming brainstorming na pwede na lang natin yan parang isa gagawin sana ng Saturday evening pagdamat para by Sunday uwi tayo sa pamilya naman ng ano. So kailan kung gustong yan para malaman na rin ang lahat. Pag sinagot ako, hindi ka lang bumuli. Okay, sige, para pag-usapan, para doon na lang natin ano yung meeting na gagawin natin. Para ma-ano na rin natin, malaman din nila at saka nung mga kasama doon sa apat na mag-training kung ano yung duties and responsibilities nila. Tapos at the same time, schedule nyo na rin po, schedule na rin po natin yung calendar of activities po natin. Sa meeting po yun. Meeting program, service, operation college, operation dental, yung ano po, yung station natin kada barangay, ang magiging head po doon is yung chapter na nakalagay doon, chapter president. Halimbawa, 3 kayo, 4 kayo. Mag-usap na kayo kung sino yung magiging head doon sa barangay na yon na inyong dutyhan. O ganun din, salitan din kayo, duty lang kayo sa oras, o palit naman yung ano. Ganun lang. So, hindi ko lang po ng Congress, bali sa isang week po, lahat po ng sub-chapter, 4. Tapos, ang total po ng 96, i-divide po natin yan sa Shamna Station, sa Malapit Quarters, more or less, mga nasa 10 o 11 po, 12 per station natin. So, yun po lang naman ang parang natin. Siguro yung responsibility si Prince, kaya si Engineer, gawa nyo na ng kung grouping. Yung grouping. Sige po. Tsaka sa Fred, sa traffic management, mayroon akong diploma. Pwede ako magturo. Ang ganado iyan sa para kasi sa ngayon wala pa tayong
Ito na lang masyado tayong malayo sa Dumaan. Sarado daan natin dun eh. Kung pa ganado at wala na akong dadaan sa Dumaan dun eh. Sa Pote. Tama. Sa mismo launching din po, may training tayo. Para makita din po ng mga engineer natin, may nangyayari. Kaya siguro, after siguro nung meeting natin na itong susunod, submit nyo na yun. Kaya yung sa meeting natin na darating, submit nyo na kung sino yung apat na member nyo na Ito sa community service program, hindi naman po dapat kaya sa akin na kung sino yung kasama sa class training lang. Dapat po iba-ibang chapter, nakakasama. May usapan na lang yung sa makakasama. Kasi nyo, huwag kayong mag-alala dahil tatlo, yung apat na yun, kahit pa paano, mabibigyan naman natin yun pag nakausap na natin si Mayor o si Mayor. Dapat yung mag-training, yung marunong ito. Oo, si Sir sabi po, lahat po yun. Tactical po yun. Oo, ibig sabihin ni Press, kailangan yung mag-training na miyembro, marunong Mag-drive. tawa, ang marunong Ilagay ko ng tos. at may lisensya. Yan. Sa akin ka na lang. Motoranda na lang yun. Meron sariling kaspalan yan. Tayo ang magiging pangulanan natin dyan. Lalo't may mga kasuhan na respondihan. Yung biro, yun ang mga pumupunta sa mga bangga lalo't may mga kasuhante natin sa hospital. Ang may tutulungan natin dyan, i-assess lang natin yung dadaan ng biro na yun para mapabilis ang dating. Huwag natin pakikialaman yung casualty na yun dahil magagalitan tayo ng pero sa nakabayaran doon. Ang may tutulong lang natin dyan, i-assess natin yung kanilang dadaanan para mapabilis ang dating nila. Gano'n lang natin gagawin ano. Huwag natin i-ipusin yun. Maaawayan tayo ng biro.